Yes, hello, good afternoon guys. So, nandito na po si Pangtabang Vlog. So, ito na po guys yung hinihintay natin. Nakarating na po dito sa Sarja po. So, yun po, nanggaling pa po siya sa Ajman. So, yun po, bali inirecommend na po siya sa akin ng isang kilala ko po na itampo ko po nung mga 2 months ago po. Siya po yung nagbigay daan po para makilala ko at para makapagbigay din po ng kahit paano kung anong maibibigay po natin na tulong para sa bata, dahil yung kalagayan po ng bata ay hindi po maganda. Almost around 1 year na po siya, bali may problema po siya sa pagkapanganak po siya, sige na ulitin ko lang yun, pagkapanganak po niya may problema po yung pagka-deliver po, na nagka-problema po yung kanyang mata, na kumbaga nagkasalubong po yung kanyang mga mata. So ngayon guys, ito na po si Osman. Yan po si Osman. Ayan si Osman. So sa hindi po natin yan nasahan, panibagong vlog na naman po na ating matutulungan ni Pagtabang Vlog, at saka yung kanyang nanay si Emily, from Bisaya po, Philippines. Osman, yan si Osman. So sana guys, sa aking vlog po nakikita po natin yung kalagayan ni Osman. So hirap po siyang makapag-upo dahil po sa kanyang neck may problem po, parang hindi po kaya niyang mag-isang umupo. So naisipan ko na lang po na dadalhin ko na lang po sa charity. Yun, makikipag-ugnayan na lang po ako sa mga ibang kakilala ko po na dati ko na pong nadala dun sa charity. So sa kanila po ako kuha ng informasyon kung ano po yung dapat kong gawin, kung ano po yung mga papel na pwede kong kunin para po mabigyan po natin ng tulong at ibang bagay po na kagaya po ng pinaka-importante po yung therapy ng bata, dahil yung bata po yan si Osman. Yan si Osman, yan, napakalikot po yung Osman. Si Osman po ay isang half Filipino po at half Morocco po. Yan si Osman. Yan po si Osman. So guys, so ayan po, nakikita na po natin si Osman. So alam naman po natin dito po sa ibang nasyon, hindi po porke nandito tayo sa ibang nasyon po ay masasabi natin po na magaganda yung buhay. Mas marami pa po yung, kung alam nyo lang po yung kabuhayan dito na hindi po natin nakikita. Kaya mahirap po pag nasa Pilipinas po, ang iniisip ng mga tao dyan, mayaman tayo, kumikita tayo ng maayos. Pero kung nandito po kayo sa kalagayan namin, mararamdaman nyo po na mas maganda pa po dyan sa Pilipinas kung may trabaho tayo, kung talagang alam naman natin na tama ang kinikita, kumakain ng maayos, dyan na lang po tayo. Kaysa po dito, hindi po natin alam kung ano po yung magiging kalagayan natin dito. Dahil hindi katulad po dyan sa Pilipinas na dyan, makakapunta tayo sa kapitbahay, makakahingi tayo ng walunggay, makakahingi pa tayo kung ano pong magugulay. Hindi katulad po dito, lahat bili. Magtataksi ka pa o ano pa, lahat po bili. Wala kang mahingi ng tulong talaga. As in, yun na lang po na ang kagandahan po bilang vlogger po. Yun po ang ginagawa ko sa mga kapwa ko vlogger, sa mga nakakakilala po kay Pagtabang Vlog, na nakakatulong po kahit pa paano. Yun, kung anong pwedeng maibigay ko, at may mga ibang sponsor din po na nagbibigay. So nagpapasalamat din po talaga ako na yun, patuloy po akong sinusuportahan ng nasa taas, patuloy din po akong sinusuportahan na palaging malakas para makatulong, at palagi po akong sinusuportahan din po na ibang tao na para lumakas din ang loob, at binibigyan din po ako nila na maiba-vlog, katulad kay Osman po, isang bata po na kailangan po nating tulungan para yun madala po sa charity, mabigyan po ng lunas yung kanyang karamdaman. Yan si Osman. Kasi ano po, kailangan po natin ipa-x-ray yung kanyang neck at yung kanyang spinal cord. Yan. Medyo baloktot po yung ano niya, si Osman. Napakasigasig po ni Osman. Yun, akala po natin napakalakas ni Osman. Pero kung makikita po natin,
Kung nakikita po niyo, yan si Osman. Yan. Iyan. Mahirapan po siyang maglakad. Iyan si Osman. Yan po ang may tutulong natin kay Osman na madala po natin si charity. Yan po, may nakaano po ako ng salamat po sa sponsor diyan po sa siguro ko po mga 50 pesos din po yan na o more than 50 pesos din po yan na Pampers at saka mga iba pa po. May bigas at may maluluto po diyan at iba pang bagay na kailanganin po. Yan para kay Osman po yan at mayroon din po para sa nanay. Yan, pag alam naman po natin na pag nakikita po natin na karapat-dapat po tulungan, nandun ako. Lalo na po sa sitwasyon ng bata, number 1 po yun sa akin eh. Bata po ang pinag-uusapan dyan dahil habang maaga pa, tulungan na natin yung bata na magkaroon po ng charity, yung pupuntahan po na charity. Yan si Osman masayahin. Kabayan, ilang buwan na po yan si Osman? 10 months. 10 months po. Yan si Osman, 10 months. Yan. Si Osman, 10 months. Pero in 10 months po, di ba, alam naman po natin na may karamdaman si Osman na siyempre bilang isang nanay ka, alam mo po yung sitwasyon niya. Di ba? So, ano po yung nagiging problema po ni Osman kung bakit po nagkaganyan yung kanyang mga mata? Na ano kasi, nasundot. Nasundot. Pinanganak. Nung pinanganak po si Osman, ang nangyari po sa kanya, accidentally po na habang pinapanak po siguro siya, nasundot daw po yung mata. Pero para sa akin, hindi natin alam kung professional yung sa'yo o hindi, di ba? Yan, kakawa naman si Osman. Pero hindi pa natin alam kung kaya pa po yan na bigyan ng lunas yung mga mata ni Osman. Kasi number 1 po yun, yung check-up. Tapos may mga follow-up check-up pa. Lalong-lalo na po dyan sa, di ba, yung likod ni Osman may problema pa? Opo, yung leeg niya po parang mahina. Mahina yung leeg. Mahina kaysa sa normal na mga bata. Yung kaya pala palaging nakayuko si Osman. Ayo pala oh. Halos hindi niya may tango, no? Hindi may angat, di ba? Opo, yung ulo niya. Yan si Osman po. Nakikita po natin yung kalagayan ni Osman na bukod sa mga mata niya, ang problema pa po niya, yung pinaka-importante po yung leg, yung neck po niya. Hindi po niya maitaas. Yan, palagi na lang po nakayuko. Kailangan po talaga nito yung madala sa charity, mapa-check up. Importante po doon. Pero hindi talaga natin po lubos na akalain na madami rin po mga hindi magagandang sitwasyon ng mga kapwa Pilipino po natin dito sa ibang nasyon po. Katulad ni Osman, katulad po ng mga iba ko pong na itatampok. Pero iba talaga yung kasiyahan ni Osman. Yan mo, napaka-healthy ni Osman. Osman! Ayan, si Osman, oh. Ano nga po kabayan yung gatas ni Osman? Yung gatas niya, ano po siya, breastfeed tapos hinahaluan na lang po. Hinahaluan na lang po ng ano? Kahit ano naman po yung okay sa kanya. Yan, napakamasaya ni Osman. Yan. Mga talagang, aalagaan si Osman. So, paano yung kabayan? Saan ka po kabayan pala nagtatrabaho? Sa ano po? Sa online. Online selling? So, kahit pa paano naman po, nakakadagdag naman siguro sa pang-araw-araw ninyo, pang-upa ng bahay. Dahil dito po sa ibang nasyon po, halos lahat po ay walang libre po na bahay. Nagtatrabaho tayo, unang-una, para pambayad ng bahay. Pangalawa po, katulad ni Madam Emily na may anak po na yun po na aalagay na isang batang lalaki na si Osman. Kailangan pong ipapagamot siya. Yan, dahil kung hindi po yung maagapan, nakakaawa na mo po sa paglaki niya.
Yan, nakikita naman po natin siya. Yan. Palaging nakayuko. Gusto niya nang tumayo eh. Kasi Oo. mahina lang. Mahina talaga yung neck ni Osman. Yan. Eh, paano naman po? Nasaan naman po yung tatay niya? Nasa ano. Na hindi na makita. Hmm. Yun nga, ang hirap sa iba natin po mga kababayan dahil hindi po sila pinapala dito. Bukod po sa hindi na maganda po yung sitwasyon nila, hindi pa po nakakapagpadala ng maayos doon sa Pilipinas sa kanyang mga magulang o kung may anak man. Dahil dito pa lang po sa pambayad ng upa ng bahay para sa pangangailangan ng bata ay talagang kulang pa. Kaya nga po inilapit sa akin ng isang kaibigan na si Mitch na matulungan itong si batang si Osman saka yung kanyang nanay. Yes, sa bagay. Sa ganitong sitwasyon po, alam naman po natin na ito po yung mga hinahanap po na matulungan. Si Madam Emily at saka sa kanya yung kanyang anak na si Osman. Yan. So, ngayon po, Madam Emily, saan ka po dito pala sa UAE? Sa Ajman po. Ajman. Medyo si Madam Emily po ay nanggaling pa po sa Ajman at pumunta lang po ng Sharjah para, yun, dahil may appointment po siya sa akin na may vlog. Mabigyan po natin ng tulong from hindi lang po yun ang galing sa akin eh. May mga tao rin po na nagbigay ng sponsor niyan. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Dahil kung hindi din po sa kanila, hindi din po mabubuo yung mga ganitong mga pagbibigay po natin ng tulong. Yan. Talaga, iba talaga yung likot ni Osman. Lalaki pa talaga. Yung nga lang, kung wala lang talaga siya karamdaman, malamang, gumagapang na yan, di ba, Madam Emily? Matayo-tayo na yan. Hindi niya kaya yung likod niya eh. Yung niya, mabigat. Ayan nga eh. Yan si Osman. So, paano po yan, Madam Emily? Baka sa susunod po ulit, makikita ulit tayo at makakapagbigay din po ako ng tulong at aalamin po natin kung saan po yung pwedeng charity na pwede kitang i-recommenda at magtatanong din po ako sa mga kakilala ko na nagtatrabaho sa charity at saka yung sa mga kakilala ko rin na pwede rin po na makatulong sa iyo. So, ino-notice na lang po kita kung kailan po maulit ito. Okay. Maraming salamat po Kuya Marbs. At sa lahat ng nagbigay at nagtulong. Thank you din po kay Ma'am Mitch. Kung hindi naman dahil po kay Ma'am Mitch ay hindi naman po kita makikilala dahil alam naman po niya na yun po yung ginagawa ko, yung makatulong sa kapwa dahil alam ko po na depende po sa pagtulong kasi minsan may mga humingi rin po ng tulong na hindi naman po karapat dapat tulungan dahil alam naman po natin yung depende po sa sitwasyon. Katulad ni Osman, kikita po natin, importante po yung bata. Sige, paano po yan, Madam Emily? Hanggang sa susunod muli, malay natin na baka susunod na linggo, alam na natin kung saan ka pwede pong dalhin na charity. Di ba? Sige. Thank you. Okay po, bye-bye po. Ingat po palagi at God bless na lang po palagi. Sige po. Bye-bye, Osman. Osman! Ayan si Osman. Osman. Ayan si Osman.